Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Si Jude nga ulit ito ang inyong lingkod, siyempre. Ah, first week of March 2026, tayo, garden tour ulit tayo. Check natin kung anong mga nangyayari sa ating backyard garden. So yeah, tara, check natin yung mga halaman natin. Simulan tayo dito sa likod kung saan yung mga raised bed natin. Dito sa unang raised bed, kalilipat ko lang to kagabi, kahapon, itong mga tomatoes, mga apricot zebra tomato dito, 6 yung nailagay natin. Kasi nagiging na sila root bounded. Anyway, mainit naman sa darating na araw. Tapos, tingnan nyo pala sa baba. Doon ko na nilagay yung ating sayote. Yan. Ito, mixed to, mga carrots, yung nagsisimula na siyang magkaroon ng, doon, ng carrots. Yan. And then, mga bulbing onions, yung mga ito, mga sweet pea, konti lang yung lumabas, baka hindi na magtutuloy yung mga yun, baka bubunutin natin. Yan. Tapos sa sunod naman na raised bed, ang mga Roma tomato, 3 yung nalipat natin. Tapos sa kabila, raspberry layana naman yung mga yun. Tomato. Tapos meron tayong mga bok choy sa gitna. Ito, mga gourd naman to, upo. Naglagay ako ng 3. So ito, akyat siya dito. Pagkatapos ng sweet pea na ito, pagkatapos natin i-harvest, dyan sila aakyat. Tapos syempre nung last time, dito sila nag-crawl. Yan. Yan yung trellis nila. Tapos sa likod, mga icicle radishes naman yung mga to. Dito meron tayong 3 paso ng potatoes. Ito lumalabas na yung mga to. So bawat container, 3 yung tinanim ko. Yan. So far yung 2, nagsilabasan na sila. Nice. Sa ating 27-gallon container, meron tayong 6 na bell peppers. 6 na broccoli. Oh, 'di ba? Yan, mostly naglabasan na yung mga heads nila. Yan. Ito yung 6 dito. Ito hindi pa pala. na siya. Natatakpan. Ito din. Anyway, meron tayong 6 dyan. Tapos mga radish naman sa ilalim. Yan. Same thing din dito sa ating isang container. Mga broccoli din yung mga to. Tapos radish sa ilalim. Yan. Tapos dito, naglipat na tayo ng ating mga ampalaya. So meron tayong 2 dito. Tapos mamaya ipapakita ko yung isa kasi 3 yung tinanim natin. Tapos mga cilantro. Pwede nang i-harvest yung mga to actually. Next naman, sa container pa rin, meron tayong mga spinach. Hindi ko pa naka-harvest yung mga ito. Yan. Dito, mga early girl naman to, onions. Nagsistart na silang mag-bulb Na-fertilize ko na to kagabi. Late at night kasi mabaho yung fish fertilizer. Nakakahiya sa kapitbahay. So, yan. Ito yung isang ampalaya na tinanim natin. Same din dito, early girl, Texas grano. Nagsisimula na silang mag-bulb So, last na yung kagabi na fertilizer. Susunod naman is make sure na laging moist para maganda yung pag-bulbing nila. Dito, white creole onion yung mga ito.
Same din dito, mga white creoles. Tanggalin natin to kasi nakikiagaw sila ng nutrition. Onions. Yan. Tapos ito yung first tower natin ng lettuce naman yung mga to. Na-harvestan na natin to eh. Tapos ito, tumubo ulit sila. Kailangan na nating i-harvest to kasi itong titignan nyo, matigas na siya. So magiging mapait na ito. Kailangan nang ma-harvest. Sa likod niya, meron tayong 4 na broccoli. Tapos isang cabbage naman dito. Daming uod. Gustong gusto kasi ng mga worms itong mga brassica eh. Ito. Wow. Yan o. Tinitiris ko lang kasi nakakatamad mag-spray kasi ang daming halaman. So ginagawa ko pag may butas, chine-check ko lang kung may mga uod. Okay. Ito mga garlic. Yan, garlic yung mga to. Silver white yung kanyang variety. Dito, namamatay na yung mga sweet pea. Tamnan natin to ng squash pag tumubo yung mga pinunlan nating mga seeds. Ito naman is mga broccoli. I mean, cabbage naman to. Madami tayong cabbage dito. Sisimula na silang mag-bulb eh. Lumabas yung ulo. Pero ewan ko kung lalaki yung mga to kasi sabi ko nga 1 gallon lang yung isang container na ito. Tapos may mga bok choy tayo dito na mga nagsibulaklak na. So dito kukunin natin yung seeds dito. Yan, diyan natin kukunin. So kaya lang natin diyan. Meron pa tayong mga onion diyan, mga white creole. White creole pa rin yung mga yan. So dito, mga pa rin to, garlic. Madami nga tayong garlic. Silver white. Yan. So I think pwede nang i-fertilize to kasi mainit naman na. Parang nagiging parang humahaba na yung nung daylight kasi dati nung mga December, January, pag 4 dumidilim na. Ngayon is 6, dumidilim na yung pag 6. So dadagdagan yung daylight. So yeah. I-fertilize natin tong mga garlic para maganda yung kanilang pagtubo. Tapos mapapansin nyo, lumalabas na yung yung ating kamote. Papansin nyo dyan, kamote yan. Tapos ito, same din, mga garlic din yung mga to, bawang. Yan. Okay. Dito naman, mga bawang din yung mga to. Madami tayong tinanim na bawang kasi masarap pag pag fresh ba. Saka ito, maganda to kasi long term yung storage niya, mga mga soft neck na garlic. Ito, mga bawang pa rin yung mga to. Daming bawang. Dami nating tinanim na bawang. So, sunod naman, tingnan natin kung anong mga gulay sa ating patio cover. So, tara. So, dito, meron tayong yung ating cabbage. Yan, tumitigas na siya. Ewan ko kung bakit baka ba. Ang weird nga nito eh. Ang dami-daming bulaklak eh. I mean, ang dami-daming dahon. Tapos, yan. Ang liit ng ulo. Ito din, ang liit. Daming dahon. Yan. May mga pa rin tayo dito. Cabbage. Yan. Ayan.
Daming uod, daming aphids. Pero, sige lang. Pag may nakita, tirisin. Tapos ito, mga potatoes pa rin yung mga to. Yan, nagsisilabasan na sila, oh. Oh, diba? Ito, mga cabbage pa rin. Yan, may heads na siya dyan. Tapos patatas. And mga cilantro. I-harvest ko to bukas ng umaga para para crisp. Kasi mainit na eh. Dito naman sa garahe, dito ako nagpapatubo ng mga seedlings. Meron akong 2 layers ng dito, grow light area. Sa taas, ito hindi ko pa nalilipat ng mga eggplants sa mga peppers kasi wala pa akong potting soil na nabibili. Ito naman is mga nalipat ko na to, mga peppers, Corbachi peppers, mga bell peppers, tapos mga eggplants. Dito sa baba, katatanim ko lang to kagabi, kapupunla ko. Mga iba't ibang seeds, mga squash, cantaloupes, watermelon, sunflower, yan, mga ganun. So, inaantay natin sakto pagdating ng ng April, first week of April, pwede nang i-transplant to sa ating garden. Dito naman sa harap, syempre, madami pa rin tayong mga bok choy dito. Tapos sa gilid-gilid niya, madami tayong mga beets. Madaming butas yun, may slag pa doon. Tapos sa dalawang doon, raised bed, meron tayong mga fava beans. Daming bulaklak, oh. Hopefully maka-harvest tayo niyan kasi first time natin magtanim. Tapos yung ating Valencia orange, dami niyan yung bulaklak. So cross fingers, ipagdasal nyo, may ma-harvest tayo ngayong taon. And then yung ating second raised bed, yan mga beets, meron na siyang mga roots, mga beetroot. Tapos mga bok choy pa rin dyan. Yan, sisimulan natin i-harvest paunti-unti pag kailangan. Mainit na eh, tingnan nyo. Grabe, nalalanta itong mga fava beans natin. Kasi biro nyo, February, dapat malamig na. Itong container, meron tayong mga patatas. Diba? Naglalabasan na sila. I think kailangan natin i-water kasi natutuyo na ata. Anyway, ito naman is broccoli. Yan, oh. Grabe, oh. Daming uod. Nakakainis. Natitempt tuloy ako mag-spray. So, anyway, muna tayo. Papulot-pulot muna. Meron tayong 3 dito sa area. Tapos, lahat sila lumalabas na yung kanilang broccoli heads. Diba? Yan. At least naman to, leaves lang yung kinakain ng mga worms na to. Pag sa broccoli, hindi nila ginagalaw yung broccoli head niya. So, ayos na yan. Mainit nga, grabe. Nung past few days, nasa 80s na yung weather. Kaya, nagpo-proliferate na naman yung mga insekto. Dito sa area, mayroon tayong mga dito, mix ng vegetables. Yan. Grabe, tingnan nyo no? Ang daming aphids. Yan, mga cabbage to. Dito, pwede nang i-harvest to. Nagka-crack na siya. Meron tayong mga sham ata na cabbage. Tapos madami tayong mga kale dyan. And then, syempre, yung ating talong. Ito, dinosaur kale to. Pwede nang i-harvest. Actually, ito yung mga to. Kasi, 3 harvest na tayo dito actually. Ang dami na tayong naka-harvest dyan. Tapos yung mga beets natin, yung chaga beets, naglalabas na yung kanyang beetroot. Sarap nito eh, matamis, lalo pag binoil mo lang ng ilang seconds. Sarap yan. So, I think i-harvest na natin to kasi nagkakak na siya eh. Ihalo natin sa sa ground beef. Sarap niyan, presko. Dito naman, meron pa tayong mga broccoli dito. I think may mga
7 or 8 broccoli. Tapos yung ating talong, yan, madami pa rin siyang bunga dyan. Paisa-isa natin yung harvest pag kailangan lang sa ating kusina. Nice! Ito, huli na to. Check natin yung mga seedlings natin. Yan. Mga tomato. Iba't ibang variety. May mga San Marzano, may mga Roma, raspberry, tapos yung mga apricot zebra na transplant na natin. Oh, di ba? Nice. So, yan. Tapos na nga tayo. Nakita niyo naman kung anong mga gulay sa sa ating backyard garden, kung anong mga tumutubo. Iba't ibang klase. Tapos, yun nga, nagsimula na tayong mag-transplant ng mga tomato kasi nga, na-root bound na sila. So, pagdating ng mga araw, madami pa tayong mga ita-transplant, madami tayong itatanim kasi mag-i-spring na. So, yan, excited ako pag sa spring kasi yung mga spring and summer vegetables, madami na tayong mga maka-harvest, mga tomatoes, mga squash, mga cucumber. Yan, madami. So, abangan nyo kasi pagdating ng spring, summer, madaming action sa ating garden. 'Di ba? Sige, hanggang dito na muna tayo and salamat po sa mga nanonood sa ating mga videos, sumusuporta sa ating mga channels. Sana po hindi kayo magsasawa and ingat kayo palagi. God bless you all. Salamat po. Paalam na po.